Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. February 18, 2026 na po tayo ngayon, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, trimester system patuloy pa rin pinag-aaralan ng Department of Education. Pwersa ng gobyerno, bigong maaresto si Atong Ang sa serye ng raid sa 10 target sites. Ramadan, opisyal nang magsisimula bukas matapos hindi magpakita ng ang buwan kagabi. Ayon naman sa Bangsamoro Darul Ifta. 40 importers, customs brokers, kinasuhan ng Bureau of Customs. Rosales, Pangasinan, Vice Mayor, nagpasaklolo na sa Comelec. Pamangkin ng alkalde ng isang bayan sa Maguindanao, patay sa ambush. Isa naman ang sugatan. Magandang panahon nasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Ash Wednesday. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Asahan ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa ngayong Ash Wednesday dahil walang anumang sama ng panahon o low pressure area na namomonitor ang Pag-asa. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, ang mga umiiral na weather system ang patuloy na makaka-impluensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na ang northeast monsoon o amihan makaka-apekto sa extreme northern Luzon, easterlies naman ang makaka-apekto sa lalabing bahagi ng Pilipinas. Sa kabuuan, sinabi ni Torres, magandang panahon ay iiral sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa paminsan-minsang pag-uulap ng papawirin at mga pag-ambon, lalong-lako na sa dakong hapon o gabi. Pumalo na sa 62 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Trista Karsten 3 sa katubigang sagop ng Basilan. Ito'y makaraang ma-retrieve ng mga otoridad ang 4 pang bangkay, kung saan 2 rito ay babae, 2 naman ang lalaki sa bahagi ng Balok-Balok Island. Pagtitiyak ng mga otoridad, agad silang maglalabas ng updates na sandaling ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga na-recover na bangkay. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang operasyon sa pagtuntun sa iba pang nawawalang mga biktima. Nananawagan naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga tiwaling politiko na mag-ayuno, tumigil sa pagnanakaw ng pondo. At teka muna, excuse lamang po sa CBCP. Hindi lamang ho mga politiko ang mga tiwali at nagnanakaw. Yung iba hindi naman ho politiko pero nasa gobyerno. Ang mensahe ng CBCP ay sa harap ng pagsisimula ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, ang Kwaresma ay pagkakataon para sa mga politiko na talikuran ang maling gawain, magsimula ng pag-ayuno, umiwas sa kasalanan at pagbibigay ng limos. Paliwanagin niya, ang Kwaresma ay paalala na ang buhay ay hindi permanente at ang mensahe ng Biblia ay mula sa alabok. Ikaw ay sa alabok din babalik. At ito ay panawagan ng pagsisisi at pagbabago. Sinabi pa ni Father Ceciliano, mahalaga ang accountability at ang pinakamalaking pananagutan ng tao ay kapag humarap na ito sa Diyos. Anya, mas mabuting mag-ayuno ang mga politiko sa pagnanakaw at korupsyon, hindi lamang sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, kundi maging sa panghabang buhay na pagbabago.
Magandang umaga, Pilipinas! Magsisimula ang Ramadan bukas sa halip na ngayong araw ng Miyerkules. Ito ang inanunsyo ng National Muslim Commission on Filipinos matapos na hindi masilayan ang buwan sa isinagawang moon sighting activity kagabi. Base kasi sa tradisyon at katuruan ng Islam, mahalaga ang aktual na pagpapakita ng buwan bilang batayan ng pagsisimula ng pag-aayuno. Assalamualaikum sa ating mga kababayang kapatid natin Muslim. Sa iba't ibang panig ng mundo, nakatakdang lumagda sa isang kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at ang National Bureau of Investigation ngayong araw, February 19. Gaganapin ito mamayang alas 10 ng umaga sa NBI PhilInvest Cyber Zone sa Pasay City. Lain ng naturang kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa pagsusulong at pagprotekta sa mga media worker, particular na sa freedom of expression at press freedom. Inaasahan dadalo sa naturang MOA signing si Undersecretary Jose Torres Jr. at mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa pangungunan ni Direktor Angelito Magno. Nasa 40 importers at mga licensed customs brokers naman ang kinasuhan ng kriminal ng Bureau of Customs sa Department of Justice. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Adriano Pumaseno, 14 na kasong kriminal ang naisampa nila laban sa mga importer at broker dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act simula pa noong July 2025. Ang mga kasong isinampa sa DOJ ay kinasasangkutan ng unlawful information activities o unlawful importation activities, kabilang ang technical smuggling, maling deklarasyon at undervaluation ng mga goods upang maiwasan ang tamang pagbabayan ng duties at taxes sa pamahalaan. Tiniyak ni Pumaseno na mananatili ang pinalakas nilang kampanya laban sa smuggling upang matiyak na ang mga lumalabag ay maharap sa kasong administratibo at kriminal para maprotektahan ang legal na kalakalan. 12 minuto na makalipas ang alas 4, nakatakdang muling ipa-auction ang 7 pang mamahaling sasakyan ng mag-asawang kontraktor na si Sara at Curly Discaya sa February 25, next week po yan. Ayon sa Bureau of Customs, kabilang sa muling isasailalim sa auction ang kanilang mga sasakyang Lincoln Navigator, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, GMC Yukon XL Denali, Cadillac Escalade ESB at Bentley Bentayga. Ito ang ika-4 na beses ng pagsama ng Bureau of Customs sa auction ng mga nabanggit na sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Bukod dito, 5 pang luxury vehicles na ang kasama rin sa auction, kabilang dito isang Ferrari. Oray, baka gusto mong bumili ng Ferrari. SF90 Estradale Mansory, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G650 B12 Biturbo, BMW XM at Lexus LX 570. Patuloy namang hinihikayat ang BNC ang mga tirasadong bidder na makibahagi sa naturang public auction sa itinakdang petsa. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang pamangkin ng isang mayor habang sugatan naman ang kapatid nito matapos silang tambangan ng armadong grupo sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Dato Gara Ampatuan, pamangkin ni Mayor Mitra Ampatuan. Sugatan din ang busong kapatid ng mayor na si Dato Mama Ampatuan na agad na isinugod sa ospital. Sa ulat, galing sa Cotabato City ang mga biktima, pauwi na sana sa bayan ng Sharif Agwak nang sila'y pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan. May video tayo dito galing sa radyo natin. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang pananambang. Niling naman ng Vice Alcalde ng Rosales, Pangasinan ang tulong ng Commission on Elections matapos ipawalang bisa ng Regional Trial Court ang kanilang panalo noong nakalipas na May 2025 elections. Ipinaabot ni Vice Mayor John Isaac Co ang mensahe para tutulan ang desisyon ng RTC Branch 53 na ibigay ang panalo sa kanyang katunggalin na si Susan Casareno. Ito'y kahit na lumabas sa opisyal na resulta ng automated counting machine na si Co ang nagawagi sa pamamagitan ng 20,201 votes kontra sa 18,993 votes ng kanyang kalaban. Sa kabila nito, kinatigan ng hukuman ang manual recount na nagpapakitang nakakuha ang Vice Mayor ng 18,730 votes
habang 20,705 naman ang kay Casareno. Sa desisyong inilabas noong November 2025, kinikwestiyon ng RTC ang accuracy ng automated counting machines na lumano sa pagkakaiba ng machine-generated na election returns at aktual na mga balota. Kaya pa man binigyan diin ko na ang naturang ruling ay salungat sa deklarasyon ni Comelec Chairman George Garcia na halos 100% ang accuracy rate ng 2025 automated elections. Handa ang vice-alcalde ng Rosales, Pangasinan na magsumite ng katibayan na magpapatunay na nagkaroon ng kahinahinalang insidente tulad ng ballot switching para paboran ang kanyang katunggali. Haharapin sa National Bureau of Investigation ang social media personality na si Sian Garza at iba pang personalidad na inireklamo ng cyber libel ng beauty queen na si Michelle D. Ayon kay NBI Acting Director Dito Magno, bahagi ito ng proseso upang maipaliwanag ng mga respondents ang kanilang panig. Kung wala niya sa bansa si Garza, ay maaari naman itong magpadala ng statement sa Bureau o National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng ibahanda ng Pilipinas sa bansang kanyang kinaroroonan. Pagtititi Magno, susuriin nilang maigi ang online post ng mga kinasuhang individual laban kay D para ma-evaluate ang authenticity ng mga ito. I-authenticate and preservation ang mangyayari doon sa mga post, doon sa mga articles na lumabas sa social media. Binibigyan natin ng both sides to present their side. Kung wala siya, it could be pwede siya magpadala ng statement using our embassies abroad. Muli, nananawagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts. Tatanggap na ho sila ng entries para sa 2026 Pagcor Photo Contest. Ang tema ho ng photography contest ngayong taon ay Kids at Play. Layong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasailalim sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal, magagandang asal na kanilang natutunan sa simpleng paglalaro. Kasi kung bata pa, mandaraya na darating ang panahon at nagpolitiko yan, mandadaya lang din yan. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateur at mga professional na edad 16 years old pataas. Ay kay Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco ng Pagcor, ang adang paligsahan na mapanatili ang matagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng paslit. Ay kay Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap. Sa paglalaro na huhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya po na pwede niyong salihan Yung conventional, mobile at drone category. Ang conventional category po ay yung mga gumagamit ng digital camera, single lens reflex at saka mga mirrorless compact point and shoot bridge at rugged models. Sa mobile category naman, yung mga smartphone ho ninyo, mga tablets, at mga 360 camera. At dun sa drone category, syempre yung mga drone-mounted camera. Pili po ang Pagcor ng 8 grand winners sa bawat kategorya. At sa conventional category, tatanggap po ng 100,000 pesos plus trophy ang 8 winners. Doon naman sa mobile at drone categories, yung 8 winners ay tatanggap ng 50,000 pesos at trophy. Ang deadline po ng pagpapadala ng inyong mga entries ay June 30, 2026. Ipadala po sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagsapit ng Holy Month of Ramadan, mamamayan, hinihikayat ng PNP at ang pamunuan ng BARM na magkasundo, magkaroon ng pagkakaisa at ibalik ang tiwala sa isa't isa. At itali na balita malakay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
sa panibagong insidente ng pananambang sa Dato Saudi, Maguindanao del Sur, kung saan isang patay at isang sugatan sa pagsisimula ng Holy Month of Ramadan, nananawagan ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, pasensya at pagkakasundo si Maguindanao del Sur Provincial Police Office Director Police Colonel Sultan Salman Sapal sa kanyang mga kababayan at mga kamag-anak sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kung maaari daw ay ibaba na muna ang pride o ego upang ma-purify at may bisa spiritually ang intention sa pagpupuasa sa banal na buwang ito ng Ramadan. Habang hinihikayat naman ni BARM Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang bawat bangsamoro sa mga nakakatanda, sa mga kabataan, workers, professionals, leaders at bawat mamamayan at maging siya man bilang punong ministro, in-encourage niyang gamitin ang banal na buwang ito na ayusin ang mga pagkakahati-hati, ibalik ang tiwala at patuloy na maglakbay ng sama-sama sa pananampalataya at responsibilidad. Samantala, bigo namang makita ng moon sighting team ang buwan kagabi sa Cotabato City. Dahil dito, inanunsyo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf A. Gialani na sa Pebrero 19, araw ng Huwebes, formal na magsisimula ang Ramadan sa Bangsamoro Region. Habang sa Lanao del Sur, officially declared ng Provincial Ulama Council doon na nakita nila ang buwan kagabi at ngayong araw ang kanilang simula ng Ramadan kasabay ng Saudi Arabia. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4, mga misis. Mga misis, sa aming araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa prasyong ambot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 15,000, 15,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Basta ginamitan po yan ng kandila. Tapos thermodynamics po ang prinsipyo. Tapos yung isang item na hinahanap natin ay gumagalaw. Ayan, ha? Ibig sabihin, mechanical. Yan. Para sayang to. 15,000, ha? Malaki-laki din to. Marami-raming bigas ka na rin mabibili dito pagka nagkataon, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagde-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. O siya, sige. Habang kayo po ay nagluluto, o kaya ay nagsashower, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ng 15,000. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang... Sino kasama nila? Ayan. Basta nasa barangay Kong Balay, Legazpi, Binakayan, Kawit, Cavite. Aba, meron pala ganun, ha? Barangay Kong Balay, Legazpi, sa Binakayan, Kawit, Cavite. Nag-iikot sina Sherwin Alparo para magbigay ng cash at regalo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Sayang naman, no? Na-eliminate pala si Alex Iala doon po sa 2026 Dubai Tennis. Mamaya, antabayan po ninyo mga detalye, ha? Ang ating word of the day ay opicious. Opicious. Ayan. Sa Tagalog daw po ay mapanghimasok. Sa Ilocano, manamdul. At sa Cebuano, masamok. Samukan. Ayan, ha? Yan daw po ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Isang daan at isang dating miyembro ng NPA sa Southern Mindanao sumuko sa gobyerno. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soterma. Buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, aabot sa 101 na dating aktibong miyembro ng Communist Terrorist Group o New People's Army mula sa Southern Mindanao Regional Command ang kusang loob na sumuko sa gobyerno. Kahapon, Pebrero 17, 2026. Sa bilang na ito, 3 ang sumuko sa Davao Oriental Police Provincial Office na ipiniresinta ni Dupo Provincial Director Police Colonel Richie Bukol, habang 98 naman mula sa 66th at 67th Infantry Battalion sa ilalim ng 10th First Infantry Brigade na kinatawan ni Brigadier Commander Brigadier General Vince James Bantilan. Kasama sa isinukong ebidensya ang 42 na iba't ibang kalibre ng armas, 88 bala at ilang dokumento na ginagamit noon sa kanilang operasyon. Ang mga sumuko ay formal na iturnover sa pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental sa pangunguna ni Governor Nelson Dayang Hirang na nangako magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga dating rebelde. Ayon kay Brigadier General Bantilan, naging posible ang mass surrender dahil sa pagtutulungan ng militar, kapulisan, mga opisyal ng barangay at komunidad. Sa ilalim ang grupo sa deradicalization process at reintegration program at susuriin din kung sino ang kwalipikado sa iklip ng DILG. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Iniutos naman ni Agriculture Secretary Francisco Jun Laurel ang paglikha ng isang Coffee Industry Development Office. Hudyat ito ng malaking pagbabago kung paano pinamamahalaan ng gobyerno ang nahihirapang sektor ng kape. Sa ilalim ng Department Order No. 6, ang bagong opisina ilalagay sa ilalim ng Office of the Undersecretary for Special Concerns at Official Development Assistance o ODA ng Department of Agriculture na ngayon ay pinamumunuan ni Undersecretary Jerome Oliveros. Isa-centralize ng CIDO o ng Coffee Industry Development Office ang mga programa, pondo at polisiya para sa kape na natin magkakahiwalay sa iba't ibang unit at magkakaroon na ng isang pangunahing tanggapan ng sektor. Ang kautusan ay nakabatay sa Executive Order No. 292, Administrative Code of 1987 na nagbibigay ng kapangyarihan sa DA na suportahan ang agrikultura para sa lokal na industriya at siyempre pag-aangkat. Binigyan din ni Secretary Laurel na ang kape na matagal nang itinuturing na minor crop ay nangangailangan ng buong atensyon ngayong mga panahong ito na nagmamahal ang presyo sa buong mundo. Sinabi ni Secretary Laurel na papanahon ang hakbang na ito dahil lumalakas ang konsumo ng kape sa buong mundo. Gayon din sa mga lungsod sa Pilipinas. Ngunit nahuhuli naman ang lokal na produksyon. Tumatanda na huring kasi ang mga magsasaka, limitado ang akses sa inputs, luma ang kagamitan at kulang din sa infrastruktura. Bunga ito ang nagdudulot ito ng pagbaba ng ani, agwat sa kalidad at pagtaas pa rin ng importation upang matugunan ang lokal na pangangailangan. Long overdue yan, Secretary, ha? Kaya congratulations. Samantala, para naman sa taong ito, nakahanda ang SM Prime na gumastos ng 100 billion pesos para sa kanilang capital expenditures o CAPEX, mas mataas sa 81.9 billion pesos na ginastos o inilaan noong 2025. Kahit na tumaas na po sa 7% o umabot ng 48.8 billion pesos ang net income ng SM Prime Holdings Incorporated nitong nakalipas na 2025. Mas mataas ito kumpara sa 45.6 billion na kinita ng kumpanya noong 2024. Kumpiyansa naman si SM Prime President Jeffrey Lim na mapapanatili ng kumpanya ang malakas na kita sa kabila ng mga panibagong hamon na posibleng kaharapin ng kumpanya ngayong taong ito. Ito ay sa pamamagitan ng disiplinadong pamamahala at mas bilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga mamimili. Yun daw pong 100 billion pesos na CAPEX para sa 2026 ay gagamitin para sa pagpapalawak ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, may patot sa dahan. Si Vice Ganda may patotsada sa asawa ni dating sex bomb dancer Isri Drazona matapos ang komento nito sa grupo at sa mga homosexuals. Naku, mag-Ramadan, dapat nagpapatawaran tayo. Sige, pakinggan natin ang balita ni Gorgie Lula. Gorgie, good morning!
Ang dami pa rin talagang nag-react at nagbigay ng opinyon sa mga pahayag ng mag-asawang Alvin Aragon at ng dating sex bomb dancer na si Izzy Terrasona. Pati ang kapwa sex bomb na si Sunshine Garcia ay nadamay pa dahil sa ipinapakitang suportado ito ng asawa niyang Bulacan Vice Governor Alex Castro na sumayaw sa nakaraang concerts ng sex bomb. Itong si Izzy ay hindi sumali dahil sa ginamit nila ang relihiyon kaya hindi raw siya makakasali. Sabi pa ng asawa ni Izzy na si Alvin, hindi raw kaaya-aya sa Panginoong Diyos kung magiging bahagi pa raw ng sex bomb ang itong kanyang asawa at saka matagal na raw itong nag-resign sa naturang dance group. Pati ang mga homosexuals ay sinitirayan ni Alvin na sa impyerno raw ang bagsak ng mga bading. Kaya ang daming nag-react, ang dami ring nagbigay ng opinyon na kumontra sa mga pahayag ni Alvin Aragon. Kahapon sa It's Showtime ay nagpatutsada rin si Vice Ganda kaugnay sa mga sinabi ni Alvin Aragon. May isang contestant sa segment nilang Laro-Laro Pick na tinanong ni Vice Ganda kung nagbabasa ba ito ng Biblia. Ang sabi pa ni Vice Ganda, alam daw ba nito na hindi na 10 kundi 11 na ang utos ng Diyos. Ang sabi mismo ni Vice, dati 10, ngayon 11 na. Yung pang-11 na utos ng Diyos ay mag-resign ka sa sex bomb, sabi ng asawa ni Izzy. End of quote. Nagtawanan ng mga co-host ni Vice Ganda at nag-react din ang mga netizen sa patutsadang ito ng unkabogable superstar. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Gagalit tuloy si Bentong, oh. Sorry na, Kuya Bentong. Mali pala basa ko. In-eliminate pala. Si Alex Yala ang nanalo. Na-eliminate niya yung world number 8 na si Jasmine Paulini. At pasok na ito sa round of 16 sa 2026 Dubai Tennis. Ayan, ha? Pinuntahan pa naman ito ni Jerry Baha para dun sa pasimulang laruan. Ayun. So, baliktad. Baliktad yung pagkakabasa ko. Pinataob ni Alex yung kalaban. Galing, ano ha? Congratulations. Malungkot pa naman sana ako kanina. Biglang sumigla ngayon. Thank you, Bentong. Hi, good morning sa mga taga Santa Maria, Laguna. At magandang umaga din po sa mga suki natin. Yan po sa Dubai. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa, panalo din itong makakausap ni Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Sherwin. Yes, Kuya Angel. Nako, kung gusto nyo manalo ng 15,000, hulaan nyo na yung mahiwagang tunog. Pero kung gusto nyo manalo ng 1,000, dito ka sa amin sa Malacash. Pero itong nahuli natin ngayong umaga, nagta-tricycle dito sa Barangay Kong Balay, Legazpi. Dito yan sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ang nahuli natin si tatay, pangalan nyo? Primitibo Gun. Si Tatay Primitibo. Gan. Talagang primitibo. Opo. Na mga sinaunang pangalan ng unang panahon. Pero ang palayo. Tandaan eh. Pero ang palayo naman niya, Tito Prime. Peming. Ha? Peming. Pening. Talaga iba. Akala ko Prime eh. Tito, Peling pala. Peling. Ayan, ha? Peming. Peming. Parang premi. Kasi primitibo. Pemi. Ayan. Opo. Masosyal pala. Oo. Pemi. Ayan, ha? How are you, Pemi? Buti naman po. Ilang taon na si Tatay Pemi? 76. 76 lang kayo? Mukha lang 75. Diba? Oh. Congratulations. Hindi mo isiping 76 Ilan kasi ang pag apo niyo? tinignan mo sa personal, parang 75 lang. Tay, ilan ang apo nyo? Natawa si Kuya dito. Ilan ang apo nyo? Nagtitinda ng prutas. Dalawa lang po. Dalawa? Ay, ba't naman ang tipid? Opo, hindi ko alam. Hindi. Ilan bang anak nyo? 4. Oh, 4. Tapos 2 pa lang ang apo. Nag-asawa na lahat? Hindi ho, isa lang ang may asawa. Isa nang may asawa? Isa lang. Yung 3? Wala pa. Binata? Dalaga? Yung isa dalaga, yung 2 binata. Binata. Ilang taon ang bunso nyo? 38. 38. Lalaki, babae?
Lalaki. Lalaki. Hanapan natin ng girlfriend. Hindi, yun ang may asawa. Ayun naman. Yun ang may asawa. yung bunso. Yung bunso pang May may... dalawang anak. Pero wala po kayong anak ng miyembro ng sex bomb. Wala. Wala. Kasi oo. yung officious, yung sinasabi nga daw na mapanghimasok, yung ito nga issue ngayon na kinakarap ng sex bomb ngayon dahil may sinasabi na mapanghimasok doon sa buhay nung isa sa kanilang dating miyembro. Opo. Ayan. Teka, pumapadyak bang ginaan nyo? Tricycle? Hindi, may motor. May motor. Bentong may Tricycle. motor. Oo, tricycle. Kasi hindi ma- terminal to ng Oo. tricycle. Akala Oo, kasi terminal. ni Kuya Bentong pumapadyak. Oo, ayan. Sige, Mang Remy. Bigyan mo na yung premyo ni Mang Remy. Dahil Tatay Premi, sino po ang inyong paboritong announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos. Yan, para sa iyo, Tatay. Ano pong ating word of the day para makuha nyo naman yung ating medium component? Officious. Officious. Okay, Yun ang kahulugan ay mapanghimasok sa Tagalog. Oo. Yan na dahil Sa Bisaya, sa Mukan. samukan. Ano, Oo. at sa Mapanghimasok. Ilocano, Manamdul. ayun, no? Galing talaga magsalita ni Manamdol. Kuya Angel. Lahat ng lengguwahe, kabisado. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang major component natin sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil meron ka rin grocery bag, yan nga mula sa DZRH at sa ECS, at meron ka pang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! Salamat po. Maraming po salamat. Pangor, salamat po. Biglang lumungkot din Kuya. Salamat po. Para gusto nyo 15,000? Siyempre. Hulaan nyo po yung ating mahiwagang tunog. Ayan. Pag hulaan nyo yung mahiwagang tunog, 15 milyon makukuha nyo. Alam nyo po ba kung ano yung mahiwagang tunog natin? Diego. Naku, Kuya Angel, wala na namang nanalo Wala, oo. ng 15 mil mo ngayong araw. Ay, di 16,000 na Bukas bukas. magiging 16,000 na naman yan. Naku. Pero wag niyo naman, Napakadali pabutin. lang. Wag niyo naman pabutin ng 30 mil. Maawa naman kayo sa akin. Masakit sa bulsa yan. Kaya mo naman yun. Madali lang sa iyo. Pero ang clue kandila. Oo. Hindi ginagamitan ng kandila. Ginagamitan ng kandila. Gumagalaw. Yan parang ang mahiwagang tunog ba natin ay tunog ng Spirit of the Glass? Lagyan. Hindi ba yun? Kaya naman, gusto mo na ng 1,000 na lang muna, tsaka na yung 15 mil. Yan. Lagi po tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay, magandang umaga sa mga taga-Binakayan. Mag-iikot pa dyan si Sherwin. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunod to ka pa kapag makampit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, Madden, Semper, and Cotton. Gawa po ito ng ACS. 39 na, makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH number 1. Na naman! Pilipinas. 43 makalipas ang alas 4 sa mga may lakad. Huwag din kalimutan magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian, ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga gamit sa households, ano ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound
compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isang lalaking mahiring magboso. Lalaking lihim na nagbibideo ng babaeng naliligo. Arestado sa Paco, Maynila. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Isang 41 anyos na lalaki ang arestado matapos sumunong lihim na kunan ng video ang isang babae habang naliligo sa Paco, Maynila, Martes na umaga. Ayon sa Manila Police District, residente ng Barangay 819, Paco ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act number 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Batay sa ulat ng Pandacan Police Station, naganap ang insidente bandang alas 8 ng umaga. Ayon sa biktima, kukuha na sana siya ng tuwalya matapos maligo na mapansin ng isang kamay na may hawak na cellphone malapit sa pinto ng banyo na pinaniniwalaan niyang nagre-record sa kanya. Agad niyang tinagpan ng sarili at paglabas ay nakita ang suspect na kilala muna niya. Kinompronta niya ito ngunit hindi sumagot at tuluyang umalis. Inireport ng biktima ang insidente sa pulisya at agad na nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng suspect. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ang dami talagang mga ogag ngayon, ano? Magandang umaga, Pilipinas! Isang dismiss na pulis at isang dalaga, arestado naman dahil sa pagbebenta ng shabu. Nakunan pa ng baril. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Isang dismissed na PNP personnel at isang dalaga arestado dahil sa pagbibinta ng shabu sa bayan ng Babatngon, Leyte. Kilala ng PNP suspect si alias Fred 55 anyos, high value individual, rank number 1 na regional priority target list ng PNP region. Na aresto rin si alias Angel, 21 anyos, dalaga, kapwa residente ng Poblasyon District 3, Babatngon, Leyte. Nangyaring bypass operational 5:50 ng umaga kahapon sa Barangay Poblasyon District 3 sa naturang bayan na bilhan ang suspect ng isang pirasong shabu ng mga kapulisan sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Babatngon PNP sa koordinasyon ng PDEA na kumpiska rin ang pinaginilaang shabu, 3 pakiti ng shabu sa posisyon ng mga suspect, isang 500 pesos na buy-bust money, isang 500 pesos na bodol money, 15 piraso ng tig-1,000 piso na bodol money, isang sling bag, isang unit ng pump action rifle kalibre 22 na baril, isang magazine ng kalibre 45 na may 10 bala, isang green hand Freg PRB 423. Ang mga ebidensya ay dinala sa Regional Forensic Unit at sinampa naman ang kakulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstar Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat na Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod ng sa New Jersey, USA. Oy, Edgar Fernandez sa Sydney, Australia. Good morning. At sa mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna. Binigyan din ni Customs Commissioner Ariela Pumoseno na sulit ang intelligence fund ng Bureau of Customs dahil sa malaking halaga ng smuggled goods na nasamsam ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre ng 2025. Paliwanag ni Customs Commissioner Pumoseno, patunay ang mahigit na 400 bilyong pisong halaga ng nasabat na mga items gaya ng mga produktong agrikultural at sigarilyo na nagagamit ng tama ang pondo. Punto pa nito, sobrang sulit ang ginagastos na intelligence fund ng Bureau of Customs. Dapat nga dagdagan pa kung ikukumpara sa napakalaking halaga na nahuhuli ng BOC pagdating sa mga smuggled goods. Hindi rin anya biro ang panganib na makipaglaban sa mga smuggler, mga sindikato at malaking tulong ang koordinasyon ng PNP, DOJ at CIDG upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga tauhan, matukoy ang mga nasa likod ng iligal na gawain at mapanagot sila sa korte. Pagtitiyak ni Pumoseno, tutugisin ang ahensya ang pinakaugat at dulo ng smuggling sa bansa, lalo na't mas mataas ang posibilidad na matumbok kung sino talaga ang mga nasa likod nito. Nauna rito, isa pong nagmamarunong na kongresista kapag dinig ng House Ways and Means Committee ang pinuna
ang palpak daw na intelligence fund utilization ng Bureau of Customs dahil sa lawak ng illicit tobacco trade. Sabi nga nung ibang mga pumupuna, sana naman isipin muna ni Congressman Joel Chua na marami ka rin namang mga kapalpakan, ha? Huwag kang hindi ka pa napapanagot doon sa mga barangay center na itanayo mo sa mga iskinita at mga istero. Maganda umaga, Pilipinas! Natalong mayoralty candidate sa Baguio, naglagak ng 1.3 million pesos na piyansa para sa 11 kaso ng falsification of private documents. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH.1 ay Bagnabigat Romy. Pansamantalang nakalaya ang isang dating mayoralty candidate sa Baguio City matapos makapaglagak ng 1,320,000 pisong piyansa pagkatapos itong mahuli noong Pebrero 16 ng taong kasalukuyan. Ang 42 anyos na akusado na kilalang negosyante tumakbong mayor sa lungsod ng May 2025 election subalit natalo. Batay sa report ng pulisya, ang akusado ay inutos na maaresto noong January 27, 2026 sa bisa ng ipinalabas na warrant of arrest ng presiding judge ng Family Court 3rd Judicial Region sa Clarkville, Pampanga dahil sa kasong 11 bilang ng falsification of private documents by a private individual. Batay sa record ng Baguio Justice Hall, ang akusado ay nagbayad ng piyansa noong araw ng siya'y mahuli. Nasangkot din sa isang insidente bago ang halalan noong 2025 at inaresto siya ng mga operatiba ng Baguio City Police Office dahil sa kasong estafa. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Jose Gina, naimbag na bigyan sa mga suki natin dyan sa Abulog, Cagayan. At magandang umaga din po sa mga taga Inupacan, Leyte. Sa mga taga Quezon, kumusta na ho kayo, ha? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magniniyog, yung mga magsasaka natin dyan sa lalawigan ng Quezon, meron ng isilang ipinagmamalaking brand ng kanilang tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Yung pong mga planting material, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935 o dili kaya ay sa mga pasalubong center dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate, ha, na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki at babaeng street level individual drug suspect arestado naman sa Maybas Operation sa Ordineta, Pangasinan. Masantos siya kabasan i-check-in sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya ng Ordoneta City Police Station ang dalawang street-level individual na drug suspect na isang 25 anyos na lalaki, kargador at 31 anyos na babae na vendor, kapwa residente ng nasabing lungsod. Matapos silang masakote sa ikinasang buy-bust operation ng PNP. Sa ulat ng Ordoneta City Police na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, alas 10:45 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblasyon at isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer at binenta ng mga suspek ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6.98 grams na may street drug price na 47,464 pesos, kaya agad silang inaresto. Nasamsam sa mga suspek ang marked money, ganun din ang kanilang cellphone na gamit nila sa illegal na transaksyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, taguulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, mahigit 305,000 pesos na laga ng illegal na petroleum products naman nasabat ng PNP. Diyan po ito sa may Northern Samar, may 5 arestado.
Detalye ng balita mula kay Jane Galit Mantayan, Aris 34. May buntag, Jane. Nasabaat sa maghiwalay na checkpoint operation ng PNP Northern Samar ang umaabot sa mahigit 305,000 na halaga ng illegal petroleum products sa bayan ng Ali, Northern Samar. Kasabay ng pagkakakumpiska ang pagkakaaristo ng 5 katao. Naganap ang pagkakaaristo sa Maharlika Checkpoint ng Barangay Hubasan, Ali, Northern Samar. Ang 5 nahuli ay dahil sa illegal na pagtatransport at pagbibinta ng retail sa nasabing produkto. Nahuli ang mga ito ng Alin MPS na pinangunahan ni Police Captain Verna Sisista, ang Chief of Police, katuwang ang Maharlika Team, Northern Samar Police Provincial Office Intelligence Unit at ang 1st Northern Samar Provincial Mobile First Company. Sa unang operasyon, 3 suspect ang nahuli. Lula ng mga ito ng isang wing truck at pinara ito ng mga pulis at nagsagawa ng routine inspection ang kapulisan. Laman nito ay mga plastic containers puno ng gasolina na ibibinta ng bote-bote o retail sa bayan ng San Isidro, Northern Samar. Nasabat ang 173 plastic containers ng laman nito ay 3,560 liters ng petroleum products ng halaga ay nasa 173,000 pesos. Samantala, ang 2 suspect naman ay naaresto nang hulihin ang isang utility vehicle. Inamin ng driver na gasolina ang laman ng sasakyan at patungo rin ang ruta nito sa bayan ng San Isidro, Northern Samar kung saan doon ito ibibenta. Nakumpiska ang 2,540 liters ng petroleum products na may kabuuang halaga naman na umaabot sa 132,000 pesos. Ang lahat ng mga naaresto at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Alin Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Education at ang Department of Public Works and Highways ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa bansa. Tawag din ito binisita ni Education Secretary Sani Angara at Public Works Secretary Vince Dizon ang isang precast manufacturing facility sa Maribeles, Bataan para tingnan ang modular at precast structure na maaaring gamitin sa pagtatayo ng classroom. Ayon kay Secretary Dizon, ang paggamit ng precast materials ay mas mabilis at praktikal. Kumpara sa tradisyonal na simento, oras kasing maisapinalang kontrata sa kalagitnaan ng Marso, inaasahang matatapos agad sa loob lamang ng 30 araw ang isang silid-aralan. Ang nasabing hakbang ay tugon sa lumalaking pangangailangan para sa espasyo ng mga mag-aaral sa bansa. Sa datos, nasa 165,443 ang kulang na classroom sa buong bansa. At nasa 15,000 naman ang mga silid-aralan na luma na at idideklarang condemned o hindi na ligtas na gamitin pagdating ng taong 2028. Target ng DPWH na magpatupad ng mas mabilis na procurement system na hango sa National Green Lane Program para makahikayat ng malalaki at lehitimong kontratistang hahawak sa mga proyekto ng bansa. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng gagawing reforma ng kanilang procurement system sa harap ng corruption scandal kaugnay ng maanumalyang plant control projects ng pamahalaan. Sinabi ni Dizon na magpapatupad ang DPWH ng sariling bersyon nito ng Green Lane para pangasiwaan ang partisipasyon ng mga major construction companies sa mga proyekto ng gobyerno sa pamamagitan ng pinabilis na procurement process at proseso ng pagbabayad. Naniniwala ang kalihim na magkakaroon ng lehitimong kontratista sa sistema at ito'y makatutulong para mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Ito ay hakbang para makaligtas ang mga kontraktor sa mga makahiligtas sila sa mga kontraktor. Ang gobyerno na may kahinahinalang background at lalong-lalo na yung mga sangkot sa multi-billion peso corruption scandal. Maganda umaga, Pilipinas! 58 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano pong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid
Ditrixel. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Responsable po sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang Ultabio po ay nakakatulong para ma-achieve natin ang mahimbing na tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kinabukasan, maganda ang iyong disposisyon sa buhay. Ayan, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesca Drug, Curamed at HB1 Plus Pharmacy. At ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-02025. Mahalagang paalala, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person na illegal na recruiter arestado sa Maribeles, Bataan. Buti naman. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 pala. Danny, good morning. Isang wanted person na may kasong illegal recruitment ang naaresto ng magkasanib na puwersa ng mga operatiba ng Maribeles Municipal Police Station at RSOG3 RID sa sinagawang manhunt operation sa Sitio Lusong, Barangay Bian, Maribeles, Bataan. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ito ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act H042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 na walang inirekomendang piyansa. Pinuri naman ni Police Regional Office 3 Director Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr. ang mga operatiba at binigyan diin ito na ang patuloy na pagdakip sa mga wanted person ay patunay ng matatag na pagpapatupad ng batas at pagpapanatili na kaayusan at kaligtasan ng publiko. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Nagpasalamat naman kay Pangulong BBM ang gobernador ng mga probinsyang sinalanta ng Bagyong Basyang sa agarang tulong. Sa gitna ng hagupit ng Bagyong Basyang, muling napatunayan na mabilis at may malasakit aksyon ang ating pamahalaan sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagaksaya ng oras ang Pangulo, agad siyang nagutos ng pagpapalabas ng 321 million pesos na tulong pinansyal para sa 34 na probinsya at 8 lungsod na lubhong naapektuhan. Sa panahong lugmok ang maraming pamilya, ang ganitong agarang tugon ay hindi lamang ayuda kundi may tuturing na isang pag-asa. Pinuri mismo ng gobernador mula sa Cebu, Iloilo, Eastern Samar, Surigao del Sur, Aklan at Bohol ang naging hakbang ng Pangulo. Ayon sa kanilang ayuda ay napapanahon at na makatutulong upang maibsan ang hirap na kanilang nararanasan ng kanilang mga nasasakupan mula sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay, mga nasirang kalsada at tulay hanggang sa pamamahagi ng relief goods. At higit sa lahat, ipinakita rin ito ang tunay na diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at ng lokal na gobyerno. Hindi lamang basta nagbigay ang administrasyon, pinalakas din ito ang kakayahan ng LGU na maging katuwang sa pagbangon. Sa katunayan, mas pinaigting pa ang ugnayan ng national at local government units sa pamamagitan ng programang tulad ng pagpapagawa ng mga silid-aralan, katuwang ang Department of Education at Department of the Interior and Local Government. Isang hakbang na hindi lamang pang-emergency kundi pang matagalang solusyon. Naniniwala ang ating mga kababayan na sa panahon ng sakuna, kailangan talaga ng isang leader na kumikilos agad. At ito'y malinaw na ipakita ng Pangulong Bongbong Marcos na handang tumulong at umalalay. Ayon sa mga gobernador, ito isang uri ng pamumuno na may malasakit, may aksyon at may direksyon. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot, 18 na tayo ng Pebrero 2026. Ngayon po ay Miyerkules. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Alzar. Good morning po, Sir Angel. Agad din po sa lahat ng taga-subaybay.
inaasahan pa rin maulan panahon sa bansa dahil sa North Amihan at Easterlies. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at kasamang thunderstorms sa Davao Region at Caraga. Asahan din na maulap na paporin na may kasamang pag-ulan, kadalasan may hina hanggang sa samtamang pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at yan din sa Camarines Norte. Samantala sa lalabing bahagi ng ating bansa ay magiging maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Wala tayong galiwanin ngayong araw pero paalala, mag-ingat pa rin ating mga babae na papalaot sa ating mga karagatan dahil sa katamtaman hanggang sa maalon ang ating mga karagatan, lalo-lalo na sa Luzon at sa Visayas. Wala man tayo na monitor na LPA o bagyo sa loob at ganun din sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula po sa Pag-asa. Maganda ang panahon, ha? Relax muna tayo, ha? Tama-tama, dahil magandang panahon, sana magtuloy-tuloy ho ito hanggang sa Sabado. Dadalo si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa Philippine Military Academy Homecoming 2026 bilang guest of honor at speaker. Ang naturang pagtitipon ay may temang Fostering Unity and Excellence, Strengthening Bonds and Advancing Tradition. Gaganapin ito sa Sabado, February 21, alas 8:30 ng umaga. Yan po sa PMA Grounds. Bahagi ng programa ang Alumni Parade, paggagawad ng Lifetime Achievement at Cavalier Awardees, gayon din ang oath-taking ng incoming members ng PMA Alumni Association Incorporated. Magiging sentro rin ng programa ang pagbibigay mensahe ni Senator Ping Lacson sa harap ng mga alumni ng PMA. Ayan, ha? Asa na yung asa na maganda yung maganda yung RHTV, maganda. Yan. Bakit parinig natin? Lagyan natin ng audio. Alang audio. Yun. Mga miyembro ng Class 80 yung nandun sa may bandang likod. Ayan na. Hindi nyo lang masyado makita. Malayo masyado eh. Malayo na kasi. Sino mga nandun? Anyway, tama-tama. Patiin muna natin ang happy birthday. Yung mga poging membro po ng PMA Class 80, sina Boss Willie Campos at Boss Edwin Alesna, nagdiriwang sila ng kanilang birthday ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, patiin na rin natin ang happy birthday si Boss Nick Gabonada. Boss Nick, happy birthday, ha? Ayan, boss namin natin sa kabilang network. Ayun, nandun pa rin. Sa isang network naman, Boss Nick, happy birthday. Hindi nagkakaedad si Boss Nick, eh. Yung ating kapitbahay, si Joel Reyesabel, nagdiriwang din ng birthday ngayon, ha? Happy birthday, Kuya Joel. At ang aking pamangking, si Jacqueline Ablang, ay nagdiriwang din ng kanyang birthday ngayon. Ayan. Ma'am Conchita Cheng, good morning. Hindi daw muna siya natulog dahil naaabangan niya ang pagbati sa kanya. Magandang umaga na imbagdabikan sa mga suki natin dyan sa Lasam, Cagayan, Bali. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo ang lucky color ngayon? Ang lucky color ngayong taon ay, sa Chinese New Year, ay blue. Anything na may shade daw po ng blue sa Year of the Fire Horse. Ayan, ha? Ang lucky color of the year ay blue. Kaya pala ang swerte-swerte ng mga taga Blue Ribbon Committee, ha? Biglang nagka-poultry at saka nagka-rancho yung iba. Good morning sa mga masiswerte, very lucky na mga taga Blue Ribbon. Ayan, ha? Mas mahal pala talaga ang Blue Ribbon kaysa Red Ribbon. Laki hingi. Laki hingi. Ano ba? Naman kayong ganyan. Napag-uusapan na lang din ang Blue Ribbon. Talaga bang ayaw nyo imbestigahan yung pagsashopping ng mga lupa at saka bahay ng ilang mga nasa gobyerno? Lalong-lalo na yung mga taga-BIR. Oo. Lalong-lalo na yung isang laki na mansyon, dami pa kondo. Oo. Lalong-lalo. Madali yun nga namang mag-check, eh.
Sino yun bumili ng sabay na 2 unit dyan sa Westin Residences sa likod ng Shangri-La EDSA? Oh. Madali ho ninyo matukoy. Oh. At saka madali nyo matukoy sino nagdi-deliver doon. Kasi ginawang bolt yung isang unit eh. Walang-wala. Bolt, isang condo unit, ginawang bolt. Lagayan ng datong. Kaya yung rancho niya, nailipat doon sa madali nyo matukoy. Ano lang yan? Certificate Authorizing Registration. Doon yung makikita. Nakapangalan pala sa kanya. Sino din to may-ari ng bagong mansyon dyan sa Green Meadows? Diyan din po sa Antipolo, sa Cainta. Ayan bukas tukuyin natin yung mga yung mga may-ari niyan dahil meron din ho tayong hawak ng mga car. Ito pa sabi, yung pala para hindi ka pagka 3 million pesos na pala ang dapat na bayaran mo para sa tawag dito yung taxable base. Ang babayaran mo syempre na tax nun ay 3 million automatic yun by value added tax. May value added. Ang ginagawa ng iba pinabababa. Ganito taxable base ginawang 27 million kaya ang capital gains na binayaran ay 1.6 million lang. Pero ito ay property na nasa isang prime location dyan po sa Silang City sa Cavite. 578 nakapangalan kay hindi na, wag na muna. Yan kinukumpleto pa natin yung datos kung gaano karami ang sinaping na lupa nitong hinayupak na ito meron pa namili din siya ng lupa lot only sa Pasig City. Tapos ang dineklarang taxable base lang ay 4 million para ang bayaran niya ay 531,000 lang. Ayan. Pero nakatatandaan niyo yung binalitan ko sa inyo sa Labo, Camarines Norte. Ang halaga ng lupang binili, 40,000. Ang capital gains na siningil sa kanya ng BAR, 72,000. Ayan. Pagka mura ang bili mo, tataasa na para mas mataas ang negotiable rate. Ayan ito pa dito naman sa may Topside Drive, Loyola Heights, Diliman, Quezon City. Bigla siya nagkaroon ng worth 35 million property. Tapos ang capital gains na binayaran 2.1 million. Land only. Wala pang improvement. Namili lang talaga ng lupa. Ginaya niya yung magkapatid na Yap na namili ng lupa dyan sa Quezon City. Yung hinahabol ngayon ng dahil sa mga anomalya doon sa rock netting. Yan sige, antabayanan po ninyo kaya naku, talaga. Ang Congress pala mag-iimbestiga na rin dito ho sa mga isyung ito ng LOA, Letters of Authority ng BIR. Si Congressman Kong Hoon ang mangunguna, ang nag-file po ng resolusyon na maimbestigahan ito. Bakit? Dahil ayaw imbestigahan ng Senado, kayo mag-iimbestiga. Sige, sa mga kaibigan natin dyan sa BIR, ready nyo ninyo yung tuition. Magandang umaga, Pilipinas! Presyo ng manok tumaas, karneng baboy bumaba sa Monumento Market sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Ay, puntag Kuya Gendela, matapos lamang isang araw, makatapos pa sa Chinese New Year. At ay magugulat ka sa presyo ng manok dahil yung 200, merong nagtataas na ng hanggang 220 pesos per. Yung presyo naman ng karne ang bumaba dahil yung 280 na bumaba pa ng 270 at ang kung mayroon mang kunting nagbaba, merong hanggang 290 pero mas mababa na rin ito kumpara doon sa 300 pesos na makailan. Ang pork chop, 290, ang giniling ay 270 rin ang pigi. Abang itong pataulihan at unahan ay mamimili lamang ng 260 to 280 pesos. Yung yan po ang mas tumaas naman mula sa 360 ay 290 pesos. At baka ko yung magugulat ka rin dahil matapos yung halos 2 hanggang 3 buwan mula nung bagong taon ay nagtas ng 460 ngayon, panibagong 20 pesos ang itinaas.
280 ang presyo ngayon ng baka. Bumaba naman ang presyo ng mga isda tulad ng bangus, 200 mula sa dating 240. Ang bangus galing naman ng Bulacan at Pampanga, makakabili ka ng 180 bawat kilo. Ito yung malalaking klase. Pero ang tilapia nanatiling 140 pesos bawat kilo. Ang galunggong ang nanatiling 280 pesos bawat kilo. Ang yellowfin ay 300 pesos. Wala naman pagkalang ng presyo at bumaba pa yung presyo ng mga isda. Abang ang presyo ng gulay nanatiling 160 pa rin itong ampalaya. Ang kalabasa 60 pesos. Kamatis 60 hanggang 80 pesos bawat kilo. Labanos 80 ang talong 60 hanggang 100 pesos. Ang luya ay 140 pesos pa rin. Yung imported, medyo mura-mura. Itong imported na luya ay 80 pesos sa labo bawat kilo. Ang bawang 100, ang sayote 60 pesos pa rin bawat kilo. Repolyo 80 pesos, ang carrot 60 pesos. Yung siling na mulo, natiling 200 pesos. Ang siling panigang ay mababa na rin gel dahil 60 hanggang 80 pesos bawat kilo. At yung makopa ay natiling 280 pesos. Wala naman magkalaw sa ibang presyo para magulay, ganoon din ang prutas. At ang bigas ay may mga ilang nagtaas ng 2 piso. Ang Japanese rice mula sa dati 56, ayun ay 58 pesos. Ang red rice 62, ang hasmin ay 53 pa rin. Ang brown rice 56. Yung bago nga report at yung balagkit naman ay walang pagkalaw sa presyo ng balagkit niya dahil ang pinakamura 58. Pangalawa itong maganda-ganda 80 pesos. Yung pinakamaganda bago nga balagkit ay 100 pesos. Dating price monitoring and report mula pa rin dito sa Munang Market sa Caloocan, Aris County. At dindukin ang ulan sa Rizal sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Pumirma naman ang Department of Agriculture at Department of Tourism ng isang Memorandum of Agreement na naglalayong baguhin ang sakahang panturismo, higpitan ang ugnayan sa pagitan ng produksyon ng pagkain at ang lumalawak na industriya ng turismo sa bansa. Isinapormal ni Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco at Agriculture Secretary Francisco Tulorel ang partnership. At nagkasundong ihanay ang mga programa, infrastruktura at promotion ng kanilang mga ahensya upang maipwesto ang Pilipinas bilang pangunahing food at gastronomy destination sa Asia. Talaga namang nauuso na yung farm tourism eh. Ang kasunduan ay nakaangkla sa mga umiiral na pambansang polisiya kabilang ang nakasaad sa 1987 Constitution na nag-aata sa Estado na suportahan ang agrikultura sa pamamagitan ng pagsasaliksik o research, technology, financing at marketing assistance. Ang Tourism Act of 2009 naman ay nagsusulong ng agritourism, naglalayong mapaunlad ang mga kanayunan. Ang Farm Development Act of 2016 ay nagdideklara ng farm tourism bilang isang pangunahing strategy para mapanatili ang paglago ng kanayunan. At ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 o APMA ay nag-aatas naman sa DA na gawing moderno ang agrikultura at pangisdaan upang mapatas ang kita at produksyon. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga ahensya ay makikipag-ugnayan sa lumalawak na farm tourism destinations. I-promote ang pagkain Pilipino at isali ang mga prioridad sa agrikultura sa mga pagpaplano ng turismo. Isa sa mga tampok na ihahanay ang Farm to Market Road Project sa turismo sa ilalim ng Tourism Road Infrastructure Program upang mapahusay ang akses sa mga taniman at maging pasyalan at mga destinasyon upang o habang pinalalakas ang logistics at ang mga producers. Maganda umaga, Pilipinas! 5:18 ang oras sa buong kapuluan. Aga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga, Malacanang kumpiyansa sa pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor para makalikha ng mas maraming trabaho at pamumuhunan. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Binigyang diin ng Malacanang na palaging bukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtalakayan sa pribadong sektor. Sinabi ito na Executive Secretary Ralph Recto nang pangunahan ang panunumpa ng mga bagong opisyal at Board of Director ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ayon kay Recto, dati na niyang nakatrabaho ang PCCI noong panahon ng kanyang pamumuno sa Department of Finance. Kumpiyansa ang Executive Secretary na sa ilalim ng bago nitong liderato ay lalalim pa ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor
tungo sa pagsulong ng mga prioridad na programa. Kabilang dito ang pagsugpo ng red tape para sa mas mabilis na mga transaksyon at maayos na serbisyo ng gobyerno. Positibo rin ang palasyo sa paglikha ng mas maraming trabaho at pamumuhunan na mag-aangat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Nilinaw naman ang Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure na hindi tinuturing na person of interest kaugnay ng flood control scandal ang mga negosyanteng nasa likod ng negosyong Siomai King. Paglilinaw ni TWG Chairman Undersecretary Aboy Paraiso, hindi kasama sa kasalukuyang investigasyon ng ICI si Jonathan Payawalso at ang kanyang business partner na si Carlito Makadangdang. Ayon kay Paraiso, hindi kabilang ang mga financial holdings o ari-arian ng dalawang negosyante sa mahigit 140 individuals na sumasailalim sa masusing pagsusuri ng komisyon. Kasunod dito ng lumabas na ulat na nagsasabing may mga freeze order na inilabas laban sa maraming bank accounts at mga properties na naiuugnay kina So at Makadangdang. Paglilinaw din ng ICI, bagamat wala sila sa listahan ngayon, maaari pa rin ipatawag ang dalawa kapag natapos na ang kabuuan ng investigasyon. Una nang itinanggi ng dalawa ang anumang pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa bansa at tiniyak ang kanilang kahandaan na sumagot sa anumang akusasyon sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Nako, may nakuryente na naman. Magandang umaga, Pilipinas! May nakuryente na naman na naglabas ho ng kung ano-anong mga balita sa social media tungkol po kay Siomai King. Ano ha? Bakit naman kasi nagpapakalat ng mga dapat yun yung mga ganyang columnists pinapanagot din sa pagpapakalat ng fake news. Nanindigan naman ang Bureau of Customs na ang kanilang katapatan sa serbisyo matapos maitala ang makasaysayang tagumpay sa operasyon laban sa iligal na kalakalan sa bansa. Pagtitiyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi titigil ang mga kawani ng BOC sa kanilang anti-smuggling operation at mananatiling gabay ng BOC sa pagpapatupad ng tungkulin ang integridad, pananagutan at profesionalismo. Sa datos na inilabas ng BOC, umabot ng kabuuang 61.70 billion pesos ang halaga ng mga puslit na mga produkto na matagumpay na nakumpiska ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre ng 2025. Sinabi pa ni Nepomuceno, patunay ito na mas pinahigpit na ang kampanya ng pamahalaan upang masawatang operasyon ng smuggling sa bansa. Wala mang nanalong individual sa jackpot prize na 658 Ultra Lotto draw noong linggo ng gabi. 1.5 million pesos na halaga pa rin ang premyo ang inilabas ng Philippine Amusement o Philippine Charity Sipsix Office o PCSO. Ito ay para sa nakakuha ng 5 mula sa 6 na kombinasyon ng Ultra Lotto, yung 56, 26, 57, 33, 52 at 23. Ayon sa PCSO, 3 nakakuha ng second prize at maghahati sila sa nasabing halaga. 28 na iba pang mananaya naman ang nanalo ng tig 5,882 pesos matapos makakuha ng 4 mula sa 6 na numero. Ang 658 Ultra Lotto ay binobola tuwing araw na Martes, Biyernes at Linggo. Ayun ha. Umabot na sa 116 ang mga bus at public utility vehicles o mga PUV terminal ang napadalhan ng Land Transportation Office and Regulatory Board ng Show-Cause Order at Notice to Comply. Kaugnay ito ng kanilang paglabag at hindi pagbibigay ng komportable at maayos na serbisyo para sa mga commuter, lalong-lalo na sa mga senior citizen at mga may kapansanan. Kasunod nito ng isinagawang inspeksyon ng LTFRB sa mga bus at mga PUV terminal kung saan tumambad ang mga sirang palikuran sa terminal, masisikip na espasyo at kakulangan ng seguridad at marami pang mga violations. Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga bibiyahe, hindi lagi din magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo.
lalong-lalo na doon sa mga may mga maruming palikuran, ha? Magmaon ho kayo ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin papilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi sa ratio book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Siya na makalipas sa alas 5 ng umaga, may buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Santa Fe, Bantayan, Cebu. Amping kamudra. Samantala, para ho naman sa mga suki nating naghahabol pa ng pang-Valentine's gift, ha? Pwede naman pang regalo ho ninyo sa mga gusto nyong batiin pa ng Konghei Wachay, ha? Nandyan pa rin po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ayan, ulitin natin, ha? 0919-095-5935. Pero meron na rin daw po yan sa mga pasalubong center dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinong po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Sana naman po, sabi po ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Magandang umaga sa mga kaibigan natin dyan sa RHTV, ha? At ang mga raw material nga niyan ay galing sa ani ng mga magsasaka at i-check po ninyo kung ano-ano yung mga variants yan sa tangerinechocolate.ph. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Umaga, Pilipinas! Ay, sa mga gusto pang humabol sa mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 15,000. Mahiwagang tunog! 15,000 pesos ang premyo sa mahiwagang tunog. May buntag sa mga paminaw nato diyan sa Palo, Leyte. Maupay nga aga. Ayan, nakikita ho ninyo doon sa background habang may tig-tig, gano'n. Kasi something mechanical ho yan, ha? Gumagalaw. Yung pong isang item na ating pong hinahanap. Ayan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan, ha? Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, sabi ko, baka naman hindi pang karaniwan. Hindi, sabi niya, common yan. Dami niyan eh. Oo, meron nga kami niyan sa bahay eh. Social kasi kayo. Ayan. Ayan ha. Hindi, pero ginagamitan nga po ng kandila. Andali ha, tingnan natin ano pa yung ibang mga, ano pa nga ba yung ibang mga clue ni Tunog Master, ano ha? Anyway, para ho doon sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha? Para nang sa gayon mapabilang natin yan ha. Ito. Ito po ay nagmula sa Japan. At unang ginamit para sa tsaa. Tapos yung isang item naman ay ginagamitan nga po ng prinsipyo ng thermodynamics at ito ay nagmula naman sa German culture. Ganun pala yun. Kala ko ordinaryo yun. Yung pala mga introduced materials din ho yan mula sa iba't ibang panig ho ng mundo. Yan, 15,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Magandang umaga, Pilipinas! Meron ho tayong babala sa madalas na magpuyat. Yan doon sa mga nagtatrabaho sa mga call center at saka doon sa mga nagpupuyat kahit hindi nagtatrabaho, inuubos ang oras sa pagne-Netflix. Yan. Nagbabala po mga eksperto sa kalusugan hinggil sa lumalalang kaso ng chronic sleep deprivation. Isang kondisyon kung saan ang isang individual ay patuloy na nabibigong makakuha ng sapat at dekalidad na tulog. Tama-tama ito dahil ngayon po ay Cancer Awareness Month at meron pong convention yung mga doktor na dalubhasa pagdating po sa cancer. Puntahan po ninyo yung binanggit natin kahapon doon sa interview natin kay Dr. Cathy Te. Ayan, ayon ho sa pag-aaral, hindi lamang simpleng pagkapagod ang dulot nito. Yun daw pong kakulangan ng tulog o yung madalas na pagpupuyat, kundi mga seryosong panganib sa pisikal at mental na aspeto ng tao. Lumalabas sa ilang mga bagong pag-aaral na ang kakulangan sa tulog ay napatunayang nagpapataas ng panganib sa mga malalang sakit gaya ng diabetes, obesity, cardiovascular disease at depression. Bukod dito, malaki rin ang epekto nito sa kakayahan ng utak na mag-isip ng tama. Kaya pala yung mga sumabit sa blood control natin na napupuyat, hindi na makapag-isip ng tama. Tira na lang kung ano-ano. Ito ho yung mga pwedeng mangyari kapag kulang ka ng tulog. Madaling pagkairita. Mainitin ang ulo. Anxiety at matinding pagkapagod. Pagtaas ng presyon sa dugo. Mahinang resistensya at panganib ng stroke o sakit sa puso. Humihina din daw po ang konsentrasyon, bumabagal ang reaksyon at nagiging malilimutin. Pero yung mga malilimutin sa utang, ibang usapan po yun. Hindi po depression problema nyo dyan. Ang problema ho niyan kapal ng muka. Nangutang ka, pagtas ayaw mong bayaran, tapos pagka sinisingil ka, ikaw pang matapang. Kapal ng apog ho yan. Madalas na pagsakit ng ulo, panginginig ng katawan at ang panganib sa mapanganib na microsleep o microsleeps o ang biglang pagpikit ng ilang segundo nang hindi namamalayan. Ito ho ang dahilan kung bakit maraming aksidente ngayon sa mga lansangan. Yung pong tinatawag na microsleep. Upang malabanan ang kondisyong ito, inirekomenda ang pagbabago ng estilo ng pamumuhay at paghingi ng payo sa mga doktor. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapanatili ng consistent na oras ng pagtulog, pag-iwas sa caffeine at alak bago matulog ay makakatulong ng gusto para lumalim po ang ating tulog. Ang pagsasailalim din sa cognitive behavioral therapy for insomnia ay ilan sa mga epektibong paraan upang maibalik na maayos ang ating pahinga o yung pong ating sleep. Pinapayuhan din ng publiko na huwag baliwalain ang puyat dahil ang kakulangan ng tulog, lalong-lalo na yung nagtatrabaho sa night shift, ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Pinakamainam na kumonsulta agad sa doktor upang matukoy kung may mas malalim pang dahilan ang hindi pagkatulog. Ayan, Kaya kung kayo ho'y maraming mga iniisip, marami pong mga bumabagabag ho sa inyo, lalong-lalo na yung mga bayarin, hanapan ho kagad ninyo ng solusyon, nang sa gayon kayo po ay huwag mapuyat. Magandang umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. 11 and then naman 10 minutes naman. 10 minutes bago po mag-isa sa umaga. Oy, nananakita bang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
100,000 natangay sa isang insidente ng spoofing scheme gamit ang egov.ph app. Nako! Kaya ang publiko ay binabalaan po. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, sa publiko sa kaso ng spoofing scheme na tumatarget sa mga Pilipinong gumagamit ng egov.ph application o app. Ito ay matapos na mag-viral sa social media ang insidente kung saan mahigit 100,000 pisong nawala sa isang biktima dahil sa tinatawag na calling modus. Batay sa report na natanggap ng CICC, tinawagan ng biktima ng nagpapanggap na empleyado raw ng gobyerno para umano sa verifikasyon ng kanyang national ID. Sabi ng CICC, inutusan ng biktima na mag-log-in sa isang peking interface gamit ang Face ID at biometric dahilan para makuha ng scammer ang mga sensitibong impormasyon nito na nagresulta sa pagkaubos sa laman ng kanyang bank account. Giit ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, hindi kailanman humihingi ng OTP password o biometric ang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan lamang ng pagtawag o pagbibigay lamang ng isang link. Dahil dito ay pinayuhan ng ahensyang publiko na huwag sagutin ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero, iyaking sa opisyal na app lamang makipagtransaksyon at huwag magsagawa ng biometrics kapag inuutusan lamang ng isang tumatawag. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, Lobina laban kina Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio. Target daw ilabas ng NBI sa susunod na linggo. Ba't kaya ang tagal, ha? Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Target ng National Bureau of Investigation na isyuhan ng subpoena sina Michelle D, Rian Ramos, Samantha Panlilio at iba pang inireklamo ng umano'y pambubugbog at illegal detention ni alias Totoy, ang PA driver ni Ramos. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, patuloy silang kumakalap ng mga ebidensya bago daw ipatawag yung mga inireklamo. Nasa proseso pa rin daw ng validasyon o ng validasyon ng credibility ng complainant na si alias Totoy. Sabi ni Malyari, pinuntakas na kuhanan na rin nila ng pahayag ang Mrs. Totoy Cesar na nagsumbong umano kay D na hawak ng kanyang asawa ang ampaw na naglalaman ng sensitibong larawan. Nakipag-ugnayan na rin daw yung NBI sa Napolcom, sabi ni Malyari, para naman sa administrative aspect ng kaso. Matatandaang inakusahan din ito ng 2 pulis sa Makati City na nambugbog sa kanya sa loob ng police station. Bukod dito, inimbitahan na rin ng NBI, sabi ng spokesperson, ang owner ng condominium ni Nadi at Ramos. Una na silang humiling sa management ng kopya ng mga CCTV footage sa kondo ng magkaibigan kung saan umano tinorture si Totoy sa loob daw yan ng 3 araw. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Sa dami ng problema kinakaharap ng Pilipinas, pati pa ganitong ordinaryong krimen, pinapasok na, pinag-aaksayan ng oras ng NBI. Hindi naman sindikato na. Ordinaryong police work yan . Diba? Ibigis natin sa pulis. May mekanismo naman na para maimbestigahan yan . Anong ginagawa ng Napolcom? Anong ginagawa ng pulis? Bakit NBI pa kinakailangan pumasok dyan? Tukoy na ng Pangulong Marcos ang 2 kongresistang sangkot umano sa iligal na paggawaan ng mga sigarilyo sa Luzon. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, ikinagulat din ng Pangulo ang laki ng perang nawawala sa pamahalaan dahil sa presensya ng naturang mga pabrika. Bagamat hindi direktang pinangalanan, sinabi ni Cremulya, ang naturang mga mababatas ay kumakatawan sa mga lalawigan sa ilagang bahagi ng Luzon. Lumapit na mano kay Cremulya ang mga ito at humiling ng pulong. Ngunit sa ngayon ay wala pa naman silang napag-uusapan dahil hindi pa natatapos ang kanilang report patungkol dito. Sinabi pa ng kalihim, ang mga nasabing kongresista ang nagsisilbing protektor. Hindi pa nakontento sa flood control, ha? Pati sa production ng illegal na sigarilyo, ha? Nagsisilbing protektor ng mga nadiskubring illegal na paggawaan ng sigarilyo. Ang lumalabas sa kanila ang logistics at saka ang protection racket. Sila may hawak sa mga kung sino man mag-i-inspect sa kanila. Siyempre, sa team ko, wala namang pwedeng bayaran dyan. Wala kaming pakialam. Diba? Pinapasok talaga namin lahat.
Sana naman mapangalanan ho talaga ito, ha? Hindi biro ho yung sindikatong kinasasangkutan kung sino man nasa likod o talagang involved dito yung dalawang kongresista. Pero sabi ko nga, siguro bukod dyan, dapat masilip din talaga ng mga kinukulang ahensya, kung ayaw imbestigahan ho ng mga mambabatas natin, yung pong milagro sa value-added tax na sinisingil sa mga nare-rehistrong mga properties. Yan na. Pwede nyo namang review. Madali namang recover ho. Public document naman ho yung certificate authorizing registration. Maganda umaga, Pilipinas! Nabigo ang maturidad na mahanap ang negosyanteng si Atong Ang na patuloy na nagtatago matapos ang ikinasang 10 raid para ito daw ay mahanap. Sinabi ng Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, bagamat may ulat na posibleng umalis na ng bansa si Atong, naniniwala ang mga otoridad na nasa Pilipinas pa rin ang pugante. Una nang itinanggi ng gobyerno ng Cambodia na nasa kanilang bansang pinaghahanap na si Atong Ang, at itinaas na rin sa 20 million pesos ang pabuya para sa impormasyon sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Si Ang ay naharap sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayun. Hindi daw talaga nila matonton, ha? Sabi nga ni Jocelyn Palabrica, sa laki ng kanilang confidential at intelligence fund, bakit hindi matuntun kung saan talaga naroroon si Atong Ang? Isinusulong ng Transport Group na Pasang Mazda ang pisong provisional fare hike sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Pasang Mazda President na si Obet Martin, lubhang apektado ang kanilang hanay dahil sa patuloy na pagtaas ng fuel prices. Umaasa rin sila na mauunawaan ito ng mga opisyal ng Department of Transportation, yan din ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sakaling maaprubahan, pansamantalang itataas ang minimum base fare ng jeep ng ngayon po ay 13 pesos, gagawin ng 14. Nitong Martes, higit pisong itinaas sa presyo ng gasolina habang 60 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ito ng ika-6 na sunod na linggo ng pagtaas ng halaga ng petrolyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? Paalam na po tayo. Susunod ng 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Muli ang ating pong panawagan, ha, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Pythagoras. Ano nag-aaral tayo, di ba? Alam natin yung Pythagorean theorem. Pythagorean theorem, tungkol sa geometry ito eh. Akala nyo, hindi ko na-research. Baka mamaya sabihin nyo, ano ba yung Pythagorean theory? Ano, ha? May kinalaman ho ito sa ano? May kinalaman po ito sa angle. Yan, ha? Ang Pythagorean theorem po, yung pong geometric theory that the sum of squares of the legs of a right triangle is equal to the square of hypotenuse, o yung side of the right, the side opposite of right angle. Yan, ha. Ang nagpauso ho niyan, turo ho niyan, nag-iwan ho ng aral na yan ay si Pythagoras, isa pong Greek philosopher. Yan. Ang sabi niya, it is better, wala. Asa na? Wala. It is better to be silent than to dispute with the ignorant. Ayan. Kaya pala, meron isa dyan, tatahitahimik lang. Sarip na kontrahin yung mga banat sa kanya, ha? 2x2 sa ACS Balita. Susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! ACS na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.